taong 1998, ang bansang Japan ay nasa kalagitnaan ng tinatawag na Japanese Asset Price Bubble o ang bubble economy. Sa ibabaw, ang Tokyo at ang mga karatigpok nito ay nag-flourish, puno ng mga bagong gusali, ang mga kalsada ay maingay sa tunog ng pop music at ang teknolohiya ay mabilis na umuunlad. Ang lipunang Hapon ay tinuturing na isa sa pinakaligtas at mapayapang lugar sa buong mundo. Ang mga magulang ay wala ng takot na pinapalakad ang kanilang mga anak sa kalsada kahit kaligitnaan ng gabi dahil ang bansang Japan noon ay pinakaligtas at pinakamapayapang bansa sa buong mundo. Sa kabila ng kapayapaang yun, may isang nangyaring nakakagimbal at pinakakarumal-dumal na nangyari sa bansang Japan. Pero bago tayo pumunta sa mga pangyayari, like mo na tong video and don't forget to follow. And subscribe mo na rin ako sa YouTube channel ko para lagi kang updated sa mga new upload ko. Sa prefecture ng Saitama sa lungsod ng Yaesu, isang tahimik na suburban area na may ilang oras lang ang layo mula sa gitna ng Tokyo, nakatira ang isang 17 taong gulang na estudyante na nagngangalang Junko Purata. Si Junko ay nakatakda na sanang magtapos ng mataas na paaralan sa Misato High School sa Tagsibol ng 1989. Siya ay inilarawan ng kanyang mga guro at kaklase bilang isang dalagang may malinis na puso, tahimik ngunit masiyahin, masipag mag-aral at lubos na gumagalang sa mga nakakataas. Upang mabawasan ang gastusin ng kanyang mga magulang sa kanyang nalalapit na graduation at upang makatipon para sa kanyang hinaharap, nagtrabaho si Junko bilang isang part-time worker sa isang lokal na pabrika ng pagkain pagkatapos ng kanyang klase. Ginagawa niya ito pagkatapos ng kanyang klase, pumupunta siya sa part-time job niya para makapag-ipon ng sahod niya. Walang sino man sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kaibigan ang nakahula na sa kabila ng maliwanag na neon lights ng syudad, may isang matinding dilim na nag-aabang sa kanya. Isang dilim na nagpapakita ng pinakamalupit na mukha ng lipunan ng tao. Biyernes ng gabi, November 25, 1988, kakatapos lamang ni Junko sa kanyang shift sa pabrika habang ang karamihan sa kanyang mga kaeskwela ay nagnanais na magpahinga para sa weekend. Pinalabas ni Junko ang kanyang bisikleta at nagsimulang magpedal pauwi sa kanyang tahanan. Malamig ang hangin noong gabing yun at ang mga kalsada ng Yashio ay tahimik. Sa hindi kalayuan, nagpapalipas ng oras ang isang pangkat ng 4 na kabataang kalalakihan. Ang mga kalalakihang ito, kilala sa lungsod bilang mga bully, may mga koneksyon sa mga lokal na delinquent groups at tinatawag na Yakuza, ang kilalang sindikato ng krimen sa Japan. Si Hiroshi Miyano, 18 taong gulang ang itinuturing na leader ng grupo. Isang bata na may mahabang record ng karahasan, paninikil at pambubuli. Kilala siya sa kanyang manipulative na pag-uugali at kawalan ng awa. At si Shinji Minato naman, 16 na taong gulang ang may-ari ng bahay kung saan gaganapin ang krimen. At si Joe Kamisako naman, 17 taong gulang rin, isang marahas na kabataan na may matinding galit sa lipunan. At kasama nila rin si Yasushi Watanabe, 17 taong gulang rin, ang pinakabata at tagasunod sa grupo. Habang nagbibisikleta si Junko sa isang madilim na eskinita, nakita siya ni Miyano. Sinadya ni Miyano na sipain ng malakas ang gulong na bisikleta ni Junko dahilan upang mawalan nito ng balanse at matumba si Junko sa semento. Nang bumagsak ang dalaga, dumating si Shinji Minato at nagpanggap na isang mabuting tao. Nag-alok siya ng tulong at sinabing dadalhin nila si Junko sa isang ligtas na lugar dahil may masamang elemento sa paligid. Dahil sa pagkagulat, takot at kawalan ng pagdududa sa kapwa, katangian ay tinuturan ng kulturang Hapon, sumama si Junko sa isang paniniwalang tutulungan siya ng mga ito. Ngunit sa halip na iatid siya sa kanyang tahanan, inilagay siya sa loob ng sasakyan at dinala sa isang bakanteng lote. Doon, ginamit ng grupo ang banta ng karahasan at sinabing may koneksyon sila sa Yakuza na pwedeng pumatay sa kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Kalaunan ng gabing yun, dinala nila si Junko sa ikalawang palapag ng bahay ng pamilya ni Shinji Minato sa Ayase at Adachi Ward, Tokyo. Ang bahay ng pamilyang Minato sa Ayase ay isang karaniwang 2 palapag na tahanan sa isang siksik residential neighborhood.
Sa loob ng silid sa ikalawang palapag ng bahay na ito, ang buhay ni Junko Purata ay naging isang araw-araw na pagkikipaglaban para sa kanyang buhay at dignidad. Nang hindi nakauwi si Junko noong gabing yun ng November 25, agad na nag-alala ang kanyang pamilya. Nagsimula silang tumawag sa kanyang mga kaibigan sa pabrika at kalaunan ay pumunta sa lokal na istasyon ng pulisya upang mag-ulat ng missing person. Nang malaman ng apat na suspek na naghahanap na ang pulisya, gumawa sila ng isang matalinong taktika. Noong November 27, pinilit nila si Junko na tumawag sa kanyang ina habang nakatutok ang patalim sa kanyang liig. Dahil sa takot ni Junko at baka patayin siya nito dahil nakatutok na sa kanyang patalim, sinabi ni Junko sa kanyang ina habang katawagan niya ito sa cellphone, "Nay, umalis muna ako kasama ang ilang kaibigan. Ligtas ako at huwag ninyo akong hanapin. Huwag na rin kayong tumawag sa pulis." Dahil sa tawag na ito at dahil sa paniniwalang ang mga kabataan ng panahong yun ay paminsan-minsan naglalayas dahil sa stress sa pag-aaral, inuri ng pulis ang kaso bilang isang simpleng runaway case. Ang malawakang paghahanap na sana'y makakaligtas kay Junko ay naantala. Isang malaking tanong na nagpalabas ng galit sa buong Hapon ay kung paanong nangyari ang krimen sa loob ng isang bahay kung saan nakatira ang mga magulang ni Shinji Minato. Ayon sa mga investigation, ang mga magulang ni Minato ay nasa bahay nila ng gabing yun. Naririnig nila ang mga ingay, kaluskos at paminsan-minsan pag-iyak mula sa ikalawang palapag. Ngunit sinasabihan sila ng kanilang anak na si Shinji Minato na si Junko ay kasintahan lamang ng isa sa kanyang mga kaibigan na naglayas sa kanila. Dahil sa matinding takot ng mga magulang sa sarili nilang anak na kilalang marahas at may masamang miyembro ng mga gang, pinili nilang huwag pumasok sa silid o makialam. Ang tinatawag na family dysfunction at takot sa sariling dugo ang naging dahilan kung bakit hindi natulungan ng dalaga kahit ilang metro lamang ang layo ng tulong. Sa loob ng 44 days mula November 25, 1998 hanggang January 4, 1989, si Junko Purata ay isinailalim sa isang nakakapanindig balayibong sistema ng pagpapahirap ng detalyadong naitala sa mga dokumentado ng hukuman. Sa mga unang araw, pinanatili si Junko sa silid na walang sapat na damit. Hindi na rin siya binibigyan ng pagkain ng apat na kabataan. Binibigyan lamang siya ng kakaunting tubig at tira-tirang pagkain. Araw-araw siyang binubugbog ng grupo gamit ang kanilang mga kamao at ang mga bagay tulad ng golf clubs at dumbbells. Sa kabila ng kanyang panghihina, hindi nawalan ng pag-asa si Junko. Noong unang bahagi ng December, habang nasa ibabang palapag ang kanyang mga captors, gumapang si Junko patungo sa telepono sa ibabang bahagi ng bahay. Dinayal niya ang numerong 110, ang emergency hotline ng pulisya ng Hapon. Ngunit bago pa man makapagsalita ng malinaw si Junko sa dispatcher, nahuli siya ni Hiroshi Miyano. Ibinalik siya sa silid at dumanas siya ng matinding parusa dahil sa kanyang pagtatangkang tumakas. Mula ng araw na iyon, tinalian na ang kanyang mga kamay at paa at binantayan siya ng mas maigpit pa. Nang pumasok ang kalagitnaan ng Disyembre, ang bahay ng Ayase ay naging tambayan din ng iba pang mga kabataan. Humigit kumulang 100 iba pang kabataan, mga kilala at kabilang ng grupo ang mga bumibisita sa bahay. Ngunit dahil sa takot kay Miyano at sa kanyang mga koneksyon, walang sino man sa mga kabataang ito ang pumunta sa pulisya upang sabihin na naroon si Junko Purata. Ang kolektibong katahimikan ng mahigit 100 tao ay naging isa sa pinakamadilim na aspekto ng kasong ito. Sa panahong ito, ang katawan ni Junko ay hindi na kayang mag-digest ng pagkain dahil sa matinding pinsala sa kanyang mga panloob na organo o internal bleeding. Hindi na rin siya makatayo ng matuwid at nawalan na siya ng kakayahang magsalita ng malinaw. Nang pumasok ang bagong taon noong 1989, habang ang buong bansang Hapon ay nagdiriwang at nagdarasal sa mga templo para sa isang masaganang taon, si Junko ay nasa huling yugto ng kanyang buhay sa isang madilim na silid sa Ayase. Nang January 4, 1989, ang apat na suspek ay naglalaro ng mahjong sa silid kung saan naroon si Junko. Sinasabing ang natalo si Hiroshi Miyano sa laro at nagkaroon ng matinding argumento sa kanyang mga kasama. Upang ibuhos ang kanyang galit, muli nitong inatake ang napakahinang dalaga na si Junko Purata.
Sa loob ng 2 oras, ang 4 na sospek ay gumawa ng mas matinding pinsala sa katawan ni Jungkook. Ginamitan nila ito ng mga magbibigat na bagay at apoy. Sa gitna ng gabi ng January 4, 1989, matapos ang 44 days na tuloy-tuloy na sakit at pagpahirap, nagwakas ang buhay ng 17 taong gulang na si Jungkook Purata. Nang ma-realize ng grupo na wala ng pulse si Jungkook, nagpanik sila. Upang alisin ang kanilang bakas, kumuha sila ng isang malaking 44 gallon na industrial steel drum mula sa isang construction site. At doon na nangyari ang pinakakarumal-dumal na pangyayari sa buhay ni Jungkook Purata. Inilagay nila ang katawan ng dalaga sa loob ng drum. Binuhusan nila ito ng mabilis na tumitigas na wet cement hanggang sa tuluyan matakpan at mapuno ang drum. Noong January 5, isinakay nila ang drum sa isang hiram na truck at dinala ito sa isang reclamation site sa Koto Ward. Isang industrial na lugar na ginagamit bilang tambakan ng basura at mga labi ng gusali. Inihagis nila ang drum sa tambakan at naniniwala silang ang katotohanan habang buhay ng mababaon sa lihim na semento. Sa loob ng 2 buwan pagkatapos ng krimen, ang pamilya ni Jungkook Purata ay patuloy na nabubuhay sa walang kapantay na sakit at pag-aalinlangan. Inakala ng lipunan na ang dalaga ay nagliyas lamang. Ngunit, noong huling bahagi ng Pebrero 1989, pinalad ang mga pulis sa isang hiwalay na operasyon. Inaresto ng Tokyo Metropolitan Police sina Hiroshi Miyano at Joe Ogura para sa kasong panggagahasa at pambubugbog sa isa pang dalaga sa ibang lugar. Habang isinasagawa ang interrogation ng istasyon ng pulisya noong March 1989, pumasok ang pangalan ng nawawalang estudyante mula sa Saitama na si Jungkook Purata. Ang isang detective na may hinala na baka may alam ang grupo tungkol sa nawawalang dalaga ay nagtanong sa kanila tungkol sa Saitama. Dahil sa matinding takot at pag-aakalang nahanap na ng pulis ang ebidensya, nagkaroon ng pagkakamali ang isa sa mga sospek. Nagtanong ito sa pulis. At ang sinabi nito sa mga pulis, nahanap niya na ba ang drum na may semento sa Koto Ward? Ang simpleng tanong na ito ang nagpabago ng takbo ng investigasyon. Agad na ipinadala ng pulis ang isang forensic team sa Koto Ward. Noong March 10, 1989, natagpuan ng mga otoridad ang steel drum. Nambuksan at sirain ng semento gamit ang mga espesyal na kagamitan, natagpuan ang labi ni Jungkook Purata. Ang autopsy report ay naging isa sa pinaka-nakakatakot na medikal na dokumento sa kasaysayan ng Japan. Ang medical chief examiner ay nagpahayag sa korte na ang pinsalang natamo ng dalaga ay napakatindi at hindi mailalarawan ng kanyang wikang medikal. Nang maitampok sa mga pahayag at balita sa telebisyon noong kalagitnaan ng 1989, ang kaso ay binansagan, The Concrete in Case High School Girl Murder Case. Ang buong bansang Hapon ay nabalot ng galit, dalamhati at matinding kahihiyan. Ngunit ang kasunod na proseso sa hukuman ay nagbunga ng panibagong sugat sa publiko. Sa ilalim na umuural na Jubilee Law ng Hapon noong 1989, ang sinumang suspect na mas mababa sa 20 taong gulang ay tinuturing na menor de edad. Ang kanilang totoong pangalan, muka at personal na impormasyon na may bit na ipinagbabawan na ilathala sa media upang bigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay pagdating ng panahon. Hindi sila pwedeng hatulan ng parusang bitay o death penalty sa parehong paraan tulad ng mga adult. Ang regulasyong ito ay nagdulot ng malaking galit. Ang sikat na pambansang magazine na Shokoshan Bunshan ay nagdesisyon na lumabag sa batas at titilathala ang mga totoong pangalan at larawan ni Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Jogo Ogara at Yoshishi Watanabe. Inilathala ng editor ng magazine ang isang tanyag na pahayag. Sinasabi dun sa magazine na yun, ang mga taong gumawa ng ganitong uri ng kadiliman ay walang karapatang protektahan ng batas na ginawa para sa mga bata. Si Hiroshi Miyano, leader ng grupo, pinasentensyahan ng 17 taong pagkakabilanggo. Ngunit pagkatapos ng apela ng prosekusyon noong 1991, ito ay itinaas sa 20 years na pagkakabilanggo. Si Shinji Minato nasentensyahan ng 5 hanggang 10 taon indeterminate sentence. At si Joe Ogara naman nasentensyahan ng 5 hanggang 10 taon na pagkakabilanggo na naging 13 taon sa apela.
At si Yasushi Watanabe naman na sentensya ng 5 hanggang 7 taong pagkakabilanggo. Para sa pamilya ng Purata at sa milyong-milyong mamamayan ng Japan, ang mga sentensyang ito ay napakagaan kumpara sa 44 days na impyerong dinanas ng dalaga. Nagkaroon ng mga protesta at petisyon mula sa iba't ibang sektor ngunit nanindigan ng hukuman sa umiiral na probisyon ng batas sa kabataan. Isang mahalagang bahagi ng kwentong ito na patuloy na nagdudulot ng talakayan sa kriminolohiya at ang nangyari sa 4 na suspek pagkatapos nilang sabihin ng kanilang mga sentensya.